So dito naman po tayo sa listening part. Simulan natin sa number 1. Sabi dyan, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. So ibig sabihin, listen to the following, makinig sa kasunod, and piliin yung tama sa blank. So piliin daw yung tamang ilalagay dyan sa blank. So merong sasabihin sa audio, pakikinggan lang natin and then pipiliin kung ano yung sinabi sa part nitong blank. So makinig pong mabuti, ipi-play ko na po yung audio. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 1번 시계 Okay, sa isa pa, makinig mabuti. 1번 시계 Okay, so kung narinig pong mabuti, ang sagot po is number 2. Kasi ang sabi, 시계. 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 Correct answer is number 2. Next, number 2 naman po tayo, makinig. 2번 이것은 달력입니다. Isa pa, makinig pong mabuti. 2번 이것은 달력입니다. Okay. So ang sabi po, 이것은 달력입니다. 이것은 달력입니다. So the correct answer is number 2. 이것은 달력입니다. Ibig sabihin, this is a calendar. 달력 meaning calendar. So dito naman po tayo sa 3 and 4. Ang sabi dyan, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So sabi, listen sa kasunod, listen to the following, and please select the correct answer to the question. So again, murum, meaning po niyan is question. Almajun, ibig sabihin correct. And then tedap, meaning po niyan is answer. So please select the correct answer to the question. So pakinggan po natin, makinig pong mabuti. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 이건 휴대폰이에요? 1. 네, 휴대폰을 사요. 2. 네, 휴대폰을 주세요. 3. 아니요, 휴대폰이 없어요. 4. 아니요, 휴대폰이 아니에요. Okay, isa pa. 이건 휴대폰이에요? 1. 네, 휴대폰을 사요. 2. 네, 휴대폰을 주세요. 3. 아니요, 휴대폰이 없어요. 4. 아니요, 휴대폰이 아니에요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung hindi po narinig, ito po yung sinabi sa audio. So burahin ko po muna to. Sabi, 이건 휴대폰이에요. 이건 휴대폰이에요. So 이건, ibig sabihin po niyan is 이것은 na pinaiksi lang. So ibig sabihin this, no, this thing, may bagay siyang tinutukoy. 휴대폰. 휴대폰, ibig sabihin po niyan is cellphone. Cellphone. And then yung iyeyo, again, pwede siyang is, pwedeng pwedeng are. Pwede itong gamitin sa interrogative polite. So, sabi niya, is this a cellphone? Is this a cellphone?
So ano kaya ang posibleng isagot dito? So isa-isahin po natin. So sa number 1, ang sabi, 네, 휴대폰을 사요. Sabi niya, yes, I buy cellphone. So bumibili daw siya ng cellphone. Tama po ba yan? Sumasagot po ba yan sa tanong nitong lalaki? Of course, hindi naman po. No? So, pag yung tanong is, yung is are, so dapat ganyan din po yung ending ng sentence na hanapin natin sa sagot. O kung hindi naman, yung aniyeyo. No? So yun yung posible yung clue dyan sa mga ganyan tanungan. Since ito, verb niya is sayo, to buy, so mali na ito kaagad. Malayo doon sa tanong ng lalaki. Next, number 2, sabi, 네, 휴대폰을 주세요. 네, 휴대폰을 주세요. 주세요. So 주세요, ibig sabihin yan, please give me. So pakibigyan po ako ng cellphone. So mali din po yan, hindi po yan sumasagot dun sa tanong ng lalaki. Hindi siya nag-end sa iyeyo, yeyo, or aniyeyo. Next. Number 3. 아니요, 휴대폰이 없어요. 아니요, 휴대폰이 없어요. So 아니요 meaning no. 휴대폰 meaning po niyan again cellphone. And then 없어요. 없어요 meaning wala. Do not have. So wala daw siyang cellphone. So again, mali po yan. Hindi yan sumasagot sa tanong ng lalaki. Number 4, sabi, 아니요, 휴대폰이 아니에요. 아니요, 휴대폰이 아니에요. So ito po yung sagot na hinahanap natin. Sabi niya, 아니요, no. 휴대폰. So 휴대폰, again, CP, cellphone. 아니에요. So 아니에요, ito po yung kabaliktaran ni iyeyo or yeyo. So ibig niya sabihin, pwedeng is not, pwedeng am not, pwedeng are not. So depende sa context ng sentence. Ibig niya sabihin, this is not a cellphone. So no, this is not a cellphone. So ito po yung sumasagot dito sa tanong nung lalaki. Na is this a cellphone? 이건 휴대폰이에요? Correct answer is number 4. So pakitandaan po yan. Basta nag-end sa iyeyo, yeyo, yung question, dapat sa sagot is either nag-end sa iyeyo, yeyo, or aniyeyo yung sagot na hahanapin po ninyo. So isa po yan sa mga clue ninyo sa exam. Number 4, makinig pong mabuti. (4번) 이건 한국어로 뭐예요? 1. 한국에서 왔어요. 2. 그건 이불이에요. 3. 제 것이 아니에요. 4. 책상 위에 있어요. Okay, sa isa pa po, makinig maigi. 4번 이건 한국어로 뭐예요? 1. 한국에서 왔어요. 2. 그건 이불이에요. 3. 제 것이 아니에요. 4. 책상 위에 있어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung hindi po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. So 이건 한국어로 뭐예요? 이건 한국어로 뭐예요? So again, 이건, pinaiksi lang po yan na 이것은. Ibig sabihin, this thing. May thing siyang tinutukoy, bagay. So this, 한국어. 한국어, ibig sabihin po niyan is Korean language. So Korean. So may ro,
So particle lang po yan, meaning to, no? Or in Korean, yun yung tinutukoy niya, in Korean language. Mo is what? Yeyo. So yeyo, again, is or am or are. So yung sabi niya, what is this in Korean? So may tinutukoy siyang bagay na hawak niya or malapit sa kanya. Tinatanong niya ano daw yung Korean ng bagay na iyon. So what is this in Korean? So number 1. Sabi, 한국에서 왔어요. So 한국 meaning po niyan is South Korea. Meron pong eso, yung location particle, or pwede rin pong from, yung pinanggalingan mo. Wasoyo, meaning naman po niyan is to come, na naka-past tense. So, came. Came. So, ibig niyan sabihin, I came from South Korea. So, of course, hindi naman yan sumasagot sa tanong ng babae, kaya mali na po iyan. Number 2, sabi, 그건 이불이에요. 그건 이불이에요. So yung 그건, pinaiksi lang din po yan na 그것은. So ibig sabihin, that thing. That thing, ibul naman, meaning po niyan is blanket, kumot. And then may iyeyo, yung is, or are. So is, or are. So ibig niyan sabihin, that is a blanket. So of course, ito po yung sagot na hinahanap natin. Ayan po yung sumasagot sa tanong ng babae. So nagtanong siya, what is this in Korean? Sinagot siya ng kausap niya, that is a blanket. 그건 이불이에요. So ito po yung tamang sagot. So again, yung tanong is nag-end sa yeyo or iyeyo. Ang hanapin na sagot is dapat ganun din, yung ending. Iyeyo, yeyo, kundi naman, aniyeyo. Depende sa question. So number 3, tingnan natin kung bakit naging mali. Sabi niya, 제것이 아니에요. 제것이 아니에요. So, J is my. J is my. Yung got, again, meron siyang bagay na tinutukoy, thing. And then itong E is a subject particle. Nilalagay po yan palagi sa noun na katabi kapag yung verb natin is aniyeyo. Aniyeyo. So, pakitandaan din po yan. Dapat may subject particle po palaging nakakabit doon sa noun bago yung word na aniyeyo. So, ibig niya lang po sabihin, since yung aniyeyo, again, is not, am not, are not. So, that is not mine. No, yun yung ibig niya sabihin. That is not mine. O hindi sa akin yan. That is not mine. So, hindi naman yan yung sumasagot sa tanong ng babae, kaya mali din po iyan. Ito naman, 책상 위에 있어요. 책상, ibig sabihin po is desk or table. We, ibig sabihin on top, sa taas. Merong location particle. And then may isoyo, meaning to exist. No? So pag pinagsama kasi itong tsaka isoyo sa Tagalog para mas madaling maintindihan, ibig sabihin po niya nasa. Nasa. Sa English kasi pwede yung is in, is on, is at. So ibig sabihin niya, nasa taas daw ng lamesa. Nasa taas ng desk or on top of the desk. So mali din po yan. Hindi naman sumasagot sa tanong ng babae. Kaya correct answer is number 2. So dito naman, so basahin muna natin yung tanong. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람. So yung dalawang tao with topic particle, 무엇에. So 무엇 meaning po niyan is what. Tehe again is about. Marhada is to speak. To speak
And then gu 있습니다. Ibig sabihin present progressive tense. Kasalukuyan nilang ginagawa. And then naka-interrogative form lang, nagtatanong. So in short, ang sabi, ano yung pinag-uusapan nung dalawang tao? So ano yung pinag-uusapan nung dalawang tao? So pakinggan po natin. Makinig pong mabuti. Ipi-play ko na po yung audio. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 가방에 뭐가 있어요? 열쇠하고 지갑이 있어요. 그리고 여권도 있어요. Okay, isa pa po, makinig. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 가방에 뭐가 있어요? 열쇠하고 지갑이 있어요. 그리고 여권도 있어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So nagbanggit siya ng 열쇠, 지갑, 여권. So ano ba yung mga iyon? So kung alam mo yon, for sure madali lang itong sagutan. Kung di mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi. Sabi ng lalaki, 가방에 뭐가 있어요? So 뭐가 있어요? Ibig sabihin, 가방, bag. Bag. Yung is location preposition. Yung in, at, on, or to. Mo, ano? What? Isoyo is to have, to exist. So, pwede rin is in, is on, is at, since meron tayong nasa. So sa Tagalog, ano yung nasa bag mo? What is in your bag? Sabi ng babae, 열쇠하고 지갑이 있어요. 그리고 여권도 있어요. So kung alam mo po yung mga yan, yung mga vocabulary na yan, pwede mo yung sagutan. So ngayon, translate na po natin. Sabi niya, unang sentence, 열쇠하고 지갑이 있어요. So meron daw susi at wallet. So 열쇠 meaning po niyan is susi, key. Yung hagu meaning po niyan is and, at sa Tagalog. 지갑 meaning po niyan is wallet. And then 있어요, meron. So meron daw susi at wallet. Sigurahin po muna natin yung iba. So again, meron daw susi at wallet. 그리고. So 그리고 is a conjunction meaning and. Nagdudugtong yung dalawang sentence. So 여권 meaning po niyan is passport. Yung do dito meaning po niyan is also. Sa Tagalog din. So may isoyo ulit, ibig sabihin meron. So sabi niya, at meron din daw passport. Meron ding passport. So, yung mga yon is mga bagay. Bagay, object. So, alin dito yon sa choices? Number 1, sabi 국적. So, 국적 meaning po niyan is nationality. Yung bansang pinanggalingan mo, nationality, nation, bansa. Nai naman, meaning po niyan is age, edad. Mulgon, ibig sabihin object, bagay, thing. Jigop naman, ibig sabihin po niyan is occupation. Occupation, trabaho. So of course, yung correct answer dyan is number 3. Object. So itong tatlong binanggit niya is mga bagay, object. Kaya number 3 is the correct answer. So yan po yung sagot sa number 5. So
Paki-take note po ng mga vocabulary na hindi nyo pa alam and make sure na kakabisaduhin yan kasi mga basic vocabulary lang po yan. So mga common and madalas lumalabas yan sa exam. So continue po natin sa mga susunod na lesson, yung mga susunod na chapter. So like and follow our page lang po para sa mga susunod pa po na ganitong lesson. So hanggang doon po muna. Annyeong!